tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding dagok ang hinarap ng Russia matapos salakayin ng Ukraine ang siyam na barkong tanker na kabilang sa tinatawag na Shadow Fleet o lihim na plota ng Moscow sa Sea of Azov. Ang magdamag na operasyong ito ay nagpapakita ng pagbabago sa estratehiya ng Kyiv, kung saan hindi na lamang mga base militar ang kanilang pinupuntirya kundi pati na rin ang mga komersyal na sasakyang pandagat na sumusuporta sa ekonomiya ng Russia. Ayon sa pinakahuling ulat, ang pag-ataking ito sa Sea of Azov ay bahagi lamang ng mas malawak na serye ng mga operasyon. Sa nakalipas na 72 oras, umabot sa kabuang 11 na Shadow Fleet tankers, isang cargo vessel at isang ferry ang matagumpay na tinamaan ng mga drone ng Ukraine sa bahagi ng Kerch. Ang mabilis at sunod-sunod na paggising na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa logistika ng hukbong Ruso. Ang mga serye ng pag-ataking ito ay nagpapahiwatig na pinalalawak ng Ukraine ang kanilang kampanya ng panggigipit. Mula sa mga tradisyonal na infrastrukturang militar, lumipat na rin ang kanilang focus sa mga komersyal na barko na tumutulong sa Russia na mapanatili ang kanilang operasyong militar at patuloy na pag-export ng langis. Ang hakbang na ito ay naglalayong putulin ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng Moscow para sa digmaan. Mismo ang commander ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine na si Robert Magyar Brovdi ang nagkumpirma ng matagumpay na operasyong ito. Ayon kay Brovdi, ang kanilang mga drone unit ay naging napaka-epektibo sa pag-target sa mga naturang tanker sa kabila ng mahigpit na depensa ng Russia. Ang pahayag na ito ay nagbibigay diin sa lumalaking kakayahan ng Ukraine sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa labanan. Ang matagumpay na misyon ay isinagawa ng mga drone operator mula sa Kairos unit ng 414th Separate Brigade ng Unmanned Systems Forces, na kilala rin sa bansag na Birds of Magyar. Kasama rin sa operasyon ang 413th Separate Battalion na tinatawag na RAID at ang unang sentro ng Unmanned Systems Forces. Ang koordinasyon ng mga piling unit na ito ang naging susi sa matagumpay na pagpapasabog sa mga target. Hindi lamang mga tanker ang naging target ng gabi na iyon. Ayon pa kay Brovdi, sinalakay din ng mga Ukrainian drone ang 53 iba pang target ng militar ng Russia sa mga nasakop na bahagi ng Crimea at sa timog na rehiyon ng Ukraine. Ang malawakang pag-ataking ito ay nagdulot ng kaguluhan sa panig ng mga puwersang Ruso na hindi inaasahan ang sabay-sabay na pagsalakay sa iba't ibang lokasyon. Kasabay nito, inilunsad din ang kampanyang tinatawag na Crimean Switch-Off. Sa ilalim ng operasyong ito, tinarget ng mga puwersang Ukrainian ang karagdagang 6 na electrical substation sa magdamag na pag-atake. Ang layunin ng kampanyang ito ay unti-unting alisin ang supply ng kuryente sa mga base militar ng Russia sa Crimea na magpapahina sa kanilang kakayahang makipaglaban at makipag-ugnayan. Dahil dito umabot na sa kabuuang 50 pasilidad ng enerhiya ang matagumpay na napinsala sa pagitan ng Hulyo 1 at Hulyo 1, bukod pa sa iba pang sensitibong target sa rehiyon. Ang sistematikong pagsira sa supply ng kuryente ay nagpapakita ng determinasyon ng Ukraine na paralisahin ang buong sistema ng suporta ng Russia sa mga nasakop na teritoryo habang naghahanda sa mga susunod pang opensiba. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ng panig ng Russia ang ilang detalye ng pag-atake. Iniulat ni Rostov Region Governor Yuri Slyusar na 2 tanker ang napinsala sa isang magdamag na pag-atake ng drone sa Taganrog Bay. Bagamat sinubukan ng lokal na pamahalaan na maliitin ang epekto ng insidente, ang pag-amin na ito ay patunay na nakapasok ang mga drone ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Ayon sa ulat ni Slyusar, ang 2 tanker na tinamaan ng drone ay kasalukuyang naglalayag sa Taganrog Bay nang maganap ang pagsabog. Agad na nagpadala ng mga bumbero at rescue team ang pamahalaang lokal upang masuri ang pinsala. Bagamat may pinsala sa istruktura ng mga barko, sinabi ng gobernador na kontrolado ang sitwasyon at kasalukuyan pang pinag-aaralan ang kabuuang halaga ng nawasak na ari-arian. Sa kabutihang palad, ang 2 tanker ay bumiyahe ng walang karga, kaya naman naiwasan ang malawakang pagtagas ng langis o petroleum spill sa karagatan. Gayunpaman, iniulat na may 2 katao ang nasugatan sa insidente. Ang kawalan ng karga ng mga tanker ay itinuturing na malaking swerte para sa kalikasan ng rehiyon, ngunit nagpapakita pa rin ito ng kahinaan ng depensa ng Russia sa kanilang karagatan. Dagdag pa ng gobernador, ang mga tripulante ng isa sa mga nasabing barko ay agad na inilikas para sa kanilang kaligtasan habang patuloy na tinatasa ang pinsala sa isa pang tanker.
Ang mabilis na paglikas ay isinagawa upang maiwasan ang karagdagang biktima sakaling magkaroon ng pangalawang pagsabog. Sa kasalukuyan, nananatiling suspendido ang paglalayag ng ilang komersyal na barko sa naturang bahagi ng Luke. Sa dalawang biktima ng pag-atake, ang isa ay ginamot sa mismong pinangyarihan ng insidente, habang ang isa naman ay dinala sa ospital para sa karagdagang pagsusuri. Kalaunan, kapwa sila tumangging manatili sa ospital matapos ideklara ng mga doktor na ligtas na sila sa panganib. Ang medikal na ulat na ito ay nagpapakita na bagamat may nasugatan, walang buhay na nawala sa partikular na insidenteng ito sa Luke. Ayon pa sa ulat ng gobernador, ang epekto ng pag-atake ng drone ay naramdaman sa 11 distrito ng rehiyon ng Rostov. Kasama sa mga naapektuhang lugar ang mga lungsod ng Novoshakhtinsk at Kamensk-Shakhtinsky, pati na rin ang mga katubigan ng Taganrog Bay. Ang malawak na sakop ng pinsala ay nagpapakita na ang mga drone ng Ukraine ay may kakayahang lumipad ng malayo at umiwas sa mga radar ng Russia. Ang pinakahuling serye ng mga pag-atake ay bahagi ng isang mas malaking 40 araw na estratehikong operasyon. Ang kampanyang ito ay may personal na pahintulot mula kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Layunin ng operasyong ito na unti-unting pahinain ang kakayahang militar ng Russia sa pamamagitan ng direktang pag-target sa kanilang mga pasilidad ng depensa, logistics hub at enerhiya. Ang buong estratehikong operasyong ito ay pinamumunuan ng Security Service of Ukraine o SBU sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong drone at tumpak na paniktik na gawa ng SBU na makapasok sa mga protektadong teritoryo ng Russia. Ang kanilang pangunahing layunin ay pigilan ang supply ng armas at gasolina na ipinapadala sa mga tropang Ruso na nasa harapang linya ng digmaan sa Ukraine. Ngunit bakit nga ba napakahalaga ng tinatawag na Shadow Fleet para sa Russia? Ang mga barkong ito ay ginagamit ng Moscow upang iwasan ang mga parusang ipinataw ng mga bansang kanluranin sa kanilang pag-export ng langis. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga tanker na ito, direktang tinatamaan ng Ukraine ang ekonomiya ng Russia na siyang nagpopondo sa kanilang mga kagamitang militar at sa patuloy na pananakop. Ang pagkasira ng mga tanker na ito ay inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa pandaigdigang merkado ng langis at sa kakayahan ng Russia na magbenta ng krudo sa kanilang mga kaalyadong bansa. Ayon sa mga analista, ang matagumpay na operasyon ng Ukraine ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa mga kumpanya ng barko na nakikipagtulungan sa Russia na hindi naligtas ang kanilang mga aktibidad sa rehiyon. Sa aspetong militar, ipinapakita ng operasyong ito ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng drone ng Ukraine. Mula sa maliliit na reconnaissance drone, ngayon ay may kakayahan na silang maglunsad ng mga long-range kamikaze drones na kayang sumira ng malalaking barkong pandagat. Ang pag-unlad na ito ay nagbibigay sa Kyiv ng bentahe sa kabila ng kakulangan sa tradisyonal na puwersang pandagat. Sa pangkalahatan ng sunod-sunod na pag-atake sa loob ng 72 oras ay nagpapakita na ang Ukraine ay hindi hihinto sa paghahanap ng mga bagong paraan upang ipagtanggol ang kanilang bansa. Habang nagpapatuloy ang digmaan, inaasahang mas hihigpitan pa ng Kyiv ang kanilang kampanya laban sa mga estratehikong yaman ng Russia. Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang balita dito sa ating programa.